Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang post ng dating Four-Star General ng PNP, dating PNP Chief na naging senador. Walang iba kundi si Senator Bato de la Rosa. May dalawa siyang post. Ito, una, yung tungkol sa pag-aresto kay Colonel Hector Grijaldo sa loob ng hospital habang nagpapagaling pa sa isang shoulder operation. So, basahin ko . What is happening to our country? Even the human rights of a police colonel is being trampled on by the government that he has sworn to serve and protect. Colonel Hector Grijaldo was recuperating from a shoulder operation in a hospital in Pasig when he was arrested by people from the House of Representatives this afternoon, kahapon. Despite his pleading to be placed under hospital arrest in any government hospital of HOR's choice, he is now detained in the same room where Attorney Zulueta Lopez was detained without medical attention. Frankly speaking, if I were the Chief PNP, I would not allow any of my men to suffer this kind of injustice. More so that this officer stood up for what is right and for the truth. Do our men in uniform deserve this kind of treatment? Question mark. So, sinight in contempt ng mga kongresista sa Quadcom si Colonel Grijaldo dahil hindi daw siya nag-a-attend sa hearing. 4 na beses na ata nilang in-invite, hindi nag-a-attend. So, doon, pinuntahan nila sa hospital sa Pasig, inaresto sa loob ng hospital. Ito, mayroong i-provide ni General Bato na picture ni Colonel Grijaldo na, ayun nasa loob ng hospital ito. Makita nyo sa shoulder. Mayroong bandage. So, operahan. So, again, lumalabas na ang mga kongresista hindi nila pinapaniwalaan na mayroong medical condition si Colonel Grijaldo. Sa tingin nila siguro baka nag-aalibay lang. So, ang mga doktor ang dapat kasi kung ang mga doktor nag-aasikaso kay Colonel Grijaldo, kung parang pinipik nila yung sakit sa shoulder o sila ang matanggalan ng lisensya. So, it is in between the reputation o credibility, lisensya ng mga doktor. Kung hindi totoo na may sakit si Colonel Grijaldo, sila ang mananagot. Kaya lang, the fact na ang doktor stood up their grounds na talagang doon siya, yun na yun. So, ito, inaresto. Humiling si Colonel Grijaldo na arestuhin siya. Pwede, kailan kung pwede hospital arrest in any government hospital. Veterans Memorial Medical Center, kahit saan
Basta may pagpatuloy yung pag-recover ng kanyang wounds. Hindi pumayag ang taga House of Representatives at ikinulong doon sa HOR detention facility na according to Senator Bato, walang medical attention. Sabi, detained in this room without medical attention. Kaya ito, sinasabi ni General Bato na injustice to a police colonel. Do our men in uniform deserve this kind of treatment? So, kawawa nga si Colonel Grijaldo. Makita niyo yung picture. Nagbasa lang tayo sa mga comments, ano? Maria Amor, hindi ba pwede kayo, Senator Bato, mag-file kayo ng kaso sa korte laban sa mga congressman lumabag sa batas? Ele Sondu, nakakasuklam na talaga sila, sir. Romeo Mangwa, good evening, Honorable Senator Bato. Alexander Lara, sir, Grijaldo, be strong, laban permi, I always pray for you. John Delvo, what's happening to Congress? Why is it being allowed to wield unfettered power? Stand fast, Police Colonel Grijaldo. So, marami akong nabasa dito na pinapalakas nila ang loob ni Colonel Grijaldo. Okay? Sa mga hindi nakasubaybay sa pangyayari, nag-testimony si Colonel Grijaldo doon sa Senate hearing na sinabi niya na kinausap siya ng dalawang kongresista, Congressman Abante and Fernandez, na aminin na mayroong reward system sa war on drugs. Hindi siya pumayag. Ayun. Ito na ang resulta ngayon. Okay, another post ni General Bato tungkol naman sa pagpa-cite in contempt, pagpakulong ng mga kongresista, specifically Congressman Paduano, sa retired general na si General Wilkins Villanueva, ang dating PIDEA chief. Sabi niya, Mr. Congressman, referring to Congressman Paduano, you are so fond of citing in contempt people who don't give in to your desires. Your abuse of power is not unlimited. Wilkins, General Villanueva, track record in law enforcement is unblemished, while you have a history of destroying this country. So, alam naman natin, yung background ni Congressman Paduano, commander siya ng Alex Bongcayo Brigade, lumaban sa ating gobyerno noong 1980s, maraming kinakatakutan ito noon, yung Sparrow Unit, ang ibang tawag sa kanila. Bigla na lang matumba ang mga men and women in uniform sa basta maraming nadali ng Alex Bongcayo Brigade. So, dumating ang panahon, nagkaroon ng usapan at bumalik sa gobyerno itong Alex Bongcayo Brigade at ito na naging congressman. Kaya sabi ni Senator Bato na you have a history of destroying this country. And si General Villanueva, I can tell you, yung mga nakakausap kong PMAers, matino ang record nitong si General Wilkins Villanueva. So, magbasa tayo sa mga ilang comments. Maria Moore, true, nabwisit ako, nakinig kay Paduano. Kailan to sila matatapos sa kahangalan nila? Sila na ang may power sa lahat. Si G. Pagurayan. Bakit hinahayaan ng hukbong sandata ng ganitong babuyin
ng mga kalaban ng bayan ang mga taong naglilingkod ng matino sa bayan. So, nakakalungkot po ang nangyari. General Wilkins, retired men in uniform. Colonel Hector Grijaldo, active police officer, inaresto sa loob ng hospital, nagpapagaling pa, nandun na ngayon sa detention facility, walang medical attention. Salamat, General Senator Bato, sa malasakit mo sa men and women in uniform, active man or retired.